Shalom Alaikum, Shabbat Shalom sa atong mga kaigsuunan sa Perkis Shushanim, especially sa Noahide Community, Perkis Shushanim, Philippines, sa Native, online, Houston, Texas, USA, under kay Maury Rod Ruben Bryant, United States, ug sa ubang partner organization sa Yeshiva Perkis Shushanim, o especially sa congregation dito sa Pilipinas, mawang Bet Joseph Torah Congregation Heritage. Mga igsuon karon na parasyat o atong tagaan og lalong nga diskusyon ang kaning ginatawag nato na parasyas Mishpatim. Mishpatim nagpasabot kini mga balaodnon nga mga sugo or ordinances. Nagkonekta kini dito sa paghatag og mga pamaagi kung unsaon sa banay sa Israel, sa Pinay Israel, pagsunod ang earthly commandments in connection sa spiritual commandments nga gihatag sa makagahom diha sa ilaha dito sa bukid sa Sinai. Kung gani ato ang mahinumduman nga niingon sila nga kami paghatag sa pulo ka sugo, niingon sila nga kami mosunod o kami maminaw. So kung atong i-note dito, mas nauna nila gisulti ang kami mosunod. That makes them very special. As a chosen nation of Hashem, ang mga Hudyo, sila ang gihatagan og mga balaod nun nga kung diin pas anon nila kini o kini dili makaya sa 70 Gentile nation. Lalong nga pagpasabot is dili kumo nga gibuhat nimo ni sinugo ka na. Ang buting nun, ang espesyal nga gihatag sa ilaha nga tasking, wala gihatag kini sa mga nasod. Bisan pag moingon ang mga nasod nga kaya na mo ni buhaton, apan wala kini significant diha sa kay Hashem. Kay ngano, naay gihatag ang makagagahom, ang hakadosh baruko nga mga balaod nun didto sa 70 Gentile nation nga gitawag nga to karon nga mga Binay Noach or Noahides. Lahi didto sa gihatag sa ilaha sa Sinai nga mao ang mga pinili nga mga Hebrehanon nga Israelita o gitawag silang mga Hudyo o Yehudim. So kung atong sugdan, ang ingon diri, judges and justice. Ingon ni Shlomo HaMelech sa Misli o sa Proverbio, nag-ingon diri, 24 verse 23, this is also in the wise men. It is not good to show favoritism in judgment. So ato ang tanawon nga person who judges fairly establishes God's throne in His rightful place. One who judges unfairly pushes God's throne aside. So justice brings peace to the world. So mao kini ang ato ang dapat tanawon nga ang hustisya gayud dapat maimplementar kini dinhi mismo sa land, especially sa land of Israel. And let us remember nga kani nga mga balaod nun ang ginasulti diri sa Parasyas Mishpatim paghatag sa mga ordinansa sa 70 elders of Israel gikan sa kay Hashem padulong kay Moshe Rabino padulong sa 70 elders. Wala kini nagpasabot nga kinopya o gi-pattern kini sa sabihin natin American Constitution, British Constitution, or asa mga Gentile pagan nation nga nag-exist. Kay those time, wala pa man ng American Constitution that time. But we know nga na nagyoy mga Ehiptohanon na nga panahon. O gani na ulipon pa sila. So, the way that the Egyptians do their thing sa justice supervision nila is sukwahi sa justice supervision nga gi-obliga para sa Binay Israel. So kaning paghatag sa hustisya, God forbid, dili kini pareho sa sistema sa
balaod sa Hashem nga gihatag diri sa mga Hudyo diri kay pinaagi kay propeta Moshe Rabino. Lahit kini ang mga pamaagi. Gani makit-an nato diri nga giingon diri na ay word diri nga tasim, shows that judgment when executed fairly mao ni siya ang pamaagi. Ug naay gitawag po diri nga sam, no? Similar to the root of tasim, of life for the judge. When a judgment is unfair, it is his venom, sam, or death. S-A-M, sam. So kung usa ka huwes sa kongregasyon sa Israel, sila maghimo og unfair judgment kay nagdawat sila og suhol o unsa, ang ilahang verdict o ilahang binuhatan o ang resulta sa ilahang mali nga desisyon mao'y magdala sa ila og venom, mao kini ang mopatay sa ila with the hand of heaven. So giingon diri na ay mga ingon sa Midrash na ay mga balaod nun nga gihatag para sa Hebrew slaves, no? Na Hebrew slaves. Kay kini, for example, usa ka Hebrew slaves nga lalaki nasakpan kini nga nangawat. So para makabayad siya sa ilahang obligasyon sa pagpangawat, kaya wala may presuhan ani nga time. So ang pagpangawat is mag-serve ka dito sa imong gikawatan. So ang master kinahanglan mo serve sa dito 6 years sa iyang agalon. No? O obligado ang master nga pakaunon po ng iyang pamilya kung pamilyado ning tawhana. Kaning Hebrew nga slave, kaning Hebrew nga kawatan. Nakasala siya. So dito siya mo serbisyo sa dito, maglimpyo sa sapatos, magpakaon siya mga hayop, mga trabaho sa uma. O gani, obligado ang agalo ng master nga pakanon siya o ang iyahang asawa o mga anak. Daghan. Gani sa pagtulog sa gabi ang Hebrew master nga na nag-iya o usa ka Hebrewanon nga ulipon, kung isa lang ang iyahang higdaanan, isa lang iyang bed, dili pud kaayo dako, kinahanglan nga ang iyahang slave mao ang higda dito sa iyahang bed. O ang master nga tag-iya sa maong balay, mao ang agalon dito sa salong mo higda. So mao kini ang mga sistema sa mga lahi-lahi nga mga pamaagi, no? Oh. So ingon po diri his wife and children. So apil na. His wife and children. Ingon diri ni Rashi, no? Nganong mo kuan man, mo trabaho man apil ang wife. Although wala man gi-apil ang wife dito, pero dili man niya pidibiyaan yang bana, sumuuban di siya diha. Mao na obligado ang agalon nga pa buhion o pakaunon kini. So gani napoy giingon diri, unsaon na lang daw kung human na sa iyahang servitude, sa iyahang oras sa panahon sa iyang pagiging Hebrew nga pagkaulipon, slave, simple natural pagka 7th year mulakaw na ka. Ug moingon siya nga dili ko gusto mohawa kay tungod gihugman ako akong agalon, di na ko sa pinibiyaan kay na-develop ang ako ang pagserbisyo sa iya, wala na ko'y pamilya balikan, wala na may balikan, so saan man no? So tungod kay mas gisunod niya ang ihang gusto ug wala niya gituman ang gisugo tidto sa Sinai nga mao ni nga mga ordinansa ang buhaton nga dapat mogawas gyud ka. So since ang dalunggan man ang gigamit para makadungog didto sa mga mando sa pulo ka mando ni Hashem sa Hakados Baruch dito sa Sinai, dalunggan ang una nga tan-awon sa iyahang amo, iipit kani sa sira o gani tuslukan kini i-pierce, no? Ma ear piercing, ibuslutan kini mo magdugo kini kay ngano kumbaga as an indication nga tungod kay wala ka nagsunod og sa balaod kay gisunod mo imong gusto, okay, i-pierce ang imong dalunggan o tumana ang imong gusto nga magpabilin diha. His master shall pierce his ear. So mo ni sa tanan, no? Naapod usahay nga tagaan pod og kung single kini tagaan siya kanaanayt nga wife, no? Tagaan siya kanaanayt nga wife kay para anakan to niya. Og moabot na ang panahon nga mahuman na iyang servitude, ang katong mga bata is magpabilin to dito sa agalon. So daghan og mga pamagi. Naapod diri giingon
manslaughter and murder. Who kills a man and who had no intent. So, if a man accidentally kills someone only because God had planned such fate and not through his own intent, the man must be exiled to one of the cities of sanctuary. So, na ay imando nga siya nga magbutang og mga syudad nga kung diin mahimo siyang fortress o atuanan siya sa mga nakasala nga wala ko nila tuyua, nakapatay tao, nakapatay og nakakuha ginabuhi apan wala niya gi-intention to, dili siya naka-murder ato, wala siya plano nga mag-commit og such murderous thing. So dito wala yung hilabot sa ilaha, dito sila ibutang hangtod nga ma-negotiate o maayos ang iyahang gihimo nga salaod dito nga wala po niya tuyo. Na someone who must serve as a negotiator, ialigluhon ang pamilya, mao bitaw nga diri sa tuwang panahon karon na ay gitawag nga lupong tagapamayapa na barangay kapitan. Kay tungod kinahanglan gyud nato nga ariglahon siya diri sa lowest level bago siya masaka sa korte. That's in the secular court. Pero sa ilang panahon, ingana po gyapon, murag na kapare-pareho kay dili pwede nga mogawa siya atong city of fortress kay cities of sanctuary kay nga naman basi karon og dumtan siya sa pamilya ato. Although bisan wala gituyo pero naay mga tao nga masuko mo dumot, no? Hilabtan siya. So to serve a safety measures na hitabo na. So gani if a man intentionally murders another, he must be killed. So panahon dito, no? Giingon sa Hashem, bisan pag mudagan ka dito sa city of sanctuary, bisan pag mudagan ka dito sa altar, sa holy temple, kuhaon ka, upatyon ka diya sa gawas. Mao dire, no? Even if the murderer is a priest, in the midst of the sacred service on the altar, he must be taken away to die. He may not be a priest, but may have fled to the altar for sanctuary as Yoab did. So si Yoab, no? Si Yoab, usa ka karakter sa diri sa Old Testament is isampol ni siya nga nahimo panahon nga King Solomon o Solomon Hamelech gisentensyahan siya nga patyon. No? Sentensyahan siya nga patyon sa hari ni Haring Solomon. Gani di sa gusto ni dagan siya, di niya madawat ang verdict. So ni dagan sa dito nagnago siya sa Beth Hamikdash. Pero gikuha gyapon siya o gipatay siya. The murderer is taken from the altar and executed. So diri na po sa kidnapping, no? Kidnapping. So unsa daw ang ngano daw nga ang kidnapping? Ang kidnapping is although kabaluta nga this is a grave crime, unsa daw ang kapare-parehoan ni sa not honoring parents? No? Not honoring the Jewish parents. Kaya nga naman, kung kidnapon nimo ang usa ka Hudyo o Hebrew nga bata, tapos pag abot sa panahon nga ma-release na siya, dako na siya, gamay pa siya gikidnap, tigulang na siya nga gi-release o may edad na, pagbalik niya sa iyang ginikanan, wala na niya na hinumduman niya ginikanan, ug di na siya magbato ng respeto, ug iyahan ng kining tubag-tubagon. So ang naay dako nga salaod ani, mao ang tao nga naghimo sa maong kidnapping. So siya, giingon diri nga, kinanglan gid siya pagapatyon. A person who curses his parents, however, is killed by stoning, which is a more painful means of death. It is simple to curse someone, and therefore the Torah assigns it a very severe death to ensure that the greatest caution against doing so. Moreover, this offender had invoked God's name in the course of his sin. So, ingana ka tindi. Medical expenses, no? Sa chapter 29, 21 verse 19. He must hire a doctor to cure his victim. But if the victim does not want to be healed, referring the money, the attacker is not obligated to pay. So says Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman. And when Rabbi Bikai says that when the word appears in the Torah, the letter pay appears with a dot within it, is now called a hard letter, yet it speaks of Hashem's refuah. It's the healing. There is no dot, and this is pronounced fei, which is a soft letter.
This is because healing through the hands of man is difficult and painful thus, and hard letter. God's healing is swift and painless, and so is written as a soft letter. The Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, writes that he must pay the doctor's fee. If the assailant brings a doctor who will take the case without charging, the victim has a right to say that a doctor who works without payment will be careless. If the attacker himself is a doctor, the victim can refuse his services and can say that he cannot tolerate and thought of his enemy healing him. So may mga ingana nga mga panghitabo. If a man hits his servant, chapter 21:20, if a man hits his servant or maid with a rod, and the servant dies after his hand, the master is killed by sword, even if the servant were a Canaanite. But should the servant live for a day or two, the master is not executed. So, depende, case to case situation. Even ang servant sa non-Jewish nga agalon, as a Jewish nga agalon, na siya servant nga Canaanite or non-Jewish, dili one or 2 days na mabuhi tong iyahang gikulata. So dili siya pagapatyon, ang amo apan i-impose sa iya ang iyahang dapat nga mga obligasyon. Pero mamatay diha dayon ang iyahang pagbunal sa iyahang lipon, siya nga amo sarang pud siya nga pagapatyon. So daghan og mga balaod nga gipanghatag diri sa Parashat Mishpatim, usa na diri ang injury by the dangerous animal, no? So diri pod kung nakahatag og injury ang usa ka gipasagdan nimo nga animal sa farm, ox, no? Mao ni ang kwan nga ginatawag nato diri sa tuwa na liable ang amo. Kay kabaluta nga gani bisag sa to ang iro diri karon sa subdivision, dapat may cage, dapat ginakulong o dapat gintalian kay dili lang kita ang nagaagi sa dalan. Karon kung makapaak na, mas dakong problema. So the same po diri, no? Ang obligasyon gyud gihatag gyud siya sa iyahang agalon. So kinsang agalon kita nga human being, ang animals is much more lower than us. So kita ang naay common sense law nga mo arrange ani para sa safety o sa security ani. Damage in public property, no? Kung tao po diri, no, naghugaw-hugaw diri sa dalan, no, lest someone trip or dirty himself, the pious men of bygone days used to pick up the broken glass lying in the street and bury it in the ground so that no one could harm himself through it. So kabalo man ta nga nagkalat-kalat diya sa dalan niya, that is a public highway or public property, dili na to pwede na siya buhaton. Gani naay mga ordinansa sa atong secular law, sa ato ang mga city ordinances diri, naay mga barangay ordinance nga di ka pwede magpatakag labay basura sa mga kadalanan, sa mga vacant nga mga, especially uso na kaning mga vacant nga mga lot, no, mga silingan wala pay nagpuyo, ang balay sa silingan dito gihimo ato sa basurahan. Gihimo nila nga basurahan tungod kay mao'y naandan, no? Naagi isa nga naguna-una na. So way na to, timbang-timbang na to nga lahi gyud ang balaod sa non-Jewish nation, lahi ang mentality, sa non-Jewish nation kumpara aning mga gihatag nga mga balaod diri sa Binay Israel. But Baruch Hashem nga karon even ang non-Jewish nation nasundog na nila ni. Mao bitaw nga aside sa ilang Constitution, example, Philippine Constitution, American Constitution, naa sila ginatawag nga set of laws, naa sila revised penal code, ubos aning revised penal code, giisa-isa nila ni criminal law, law of taxation, di ba? Commercial law, law of banking and finance, obligation and contracts, daghan siya. Og sa ubos ani sa barangay level natay ginatawag nga mga barangay code, no? Kaning balaod sa lupong tigpamayapa o sa local government code nya, sa family code na apod, no?
Ang daghan kayo, daghang pamilya nga gibuhi, daghang asawa, daghang anak sa gawas, unsaon pagkuan ana, pag-arrange ana. So naay family code. Dili pud sa ato mga igsuong lumad na po tayo Republic Act 8371 para dili tanan mag-angkon nga lumad. Oh, tanawan ng mga ubang tao nga gangkon-angkon nga dili naman sila tinuod nga lumad. Dili sila part sa indigenous people, and yet ginadala nila ang identity or ang pangalan sa indigenous people para makaskam og tao. So dako kayo ni siya nga sa laod, dako ni nga krimen nga ilang gihimo using the name, exploiting the name of the indigenous people. Mo nang anaay mga balaod nga gipanghimo gyud. So diri pod sa pagpangawat mao gyapon, no, mag-serve gyud siya og oras nga mag-alagad sa iyang amo. Okay, sa diha nga mahuman na niya ang iyahang pag-alaga sa iyahang undergo sa pag-serbisyo sa iyang amo, sa sulod pa lang anang unong katuig, kay ikapito pa man sa katuig mabuyan or free na siya. Sa sulod ana wala pa siya na free, ang pagtan-aw sa iyang amo is pamilya na. Wala na discrimination, dili siya matawag kawatan. O dili nimo pwede tawagon nga kawatan ang tao nga nagbago na. Mao na pinaka kuyaw dira nga balaod. Dili nimo pwede i-remind sa tao ang iyang sala nga gihimo. Kasi binayaran na niya yon sa iyang servitude. Dili pwede kay kung tan-aw nimo daghan kayo og sa kwan karon sa probation and parole, daghan kayo og mga naa sa sulod sa prisuhan nga unproductive nga naman nangita og pamaagi ang Department of Justice nato diri sa Pilipinas sa Probation and Parole Administration. Nangita sa pamaagi nga kaning mga prisoners, kaning mga PDLs nato, people deprived of liberty, magiging productive sa sulod mismo sa ilahang confinement. Gani dili siya pwede tawagon nga sa tawag na kanang harsh nga pag-address, no, kanang pinariso o sa dili. They are under confinement o correctional na sa dili sila pwede himuon ni mga impyerno ang ilahang ang pagtawag sa ila sa sulod kay tungod makalumoral sa ilaha. Gani careful ta sa pag-address sa ilaha. They are only PDLs, people deprived of liberty. Dili sila pwede nag-undergo sila og proseso sa ilang sarili nga mabago sila. Let us not judge them kay tungod nakahimo sila balao kanang salaod sa atong law. It doesn't mean nga wala na sila chance nga magbago. We are working closely with the Department of Justice, especially sa parole and probation, kay nga naman na experience nato ang sa natong nakita nga nangita in taon og pamaagi ang atong gobyerno nga unsaon paghatag og tama nga pag supervise sila nga magiging productive sila during their stay, or pwede po nga ipagawa sila, no, dili sila gawngan og pusas o unsa nga mga makalimit sa ilahang buhaton silang pagalingon nga tama, bagkos gani gawngan nato sila og mga kondisyones og mga balaod. That is why we have the Probation and Parole Administration. No, ako na lang gi-add kay nga naman ang naamang gud diri sa Parusat Mishpatim is more about how to follow the rules and different ordinances. Gani dire, no, let me quote this one. Gikan kini sa libro ni Rabbi Levi Yitzchak, no, o Berdikov. Giingon niya diri, no, sa Parashat Mishpatim. The Holy Berdikover says that here Moshe Rabbeinu was teaching the Klal Yisrael what an effect they make on the heavens and earth in their fulfillment of the mitzvot, and what each act accomplishes in the spiritual spheres beyond the physical world. Therefore, it appears that in truth, these were the laws that they have already been taught at Marah, and the 7 commandments that had been previously given. So, it talked about the Noahide law. The 7 commandments, they already doing that. Kay giingon diri, gi-remind ni Rabbi Levi Yitzchak na gihatag na ang 7 law. So, gidugangan lang ni siya
Kaya tungod na mga special nga mga balaod diri. Isa na niya ang Parashat Mishpatim. No? But here, Moshe Rabbeinu was teaching the nation and tremendous effect they have when they perform the 7 mitzvot and the mitzvot commanded at Mara, and how much Hashem takes pride and pleasure in the fulfillment of the mitzvot, and all the worlds and souls are dependent upon them. So, very amazing. Kasi nagtuota nga, di ba? Ang mali nga pagsabot nga they were Hebrew Israelites, ginahimo na tanan dili. 7 mitzvot pa ang ilang ginahimo. Nahimo lang ning 10 commandments tidto na sa paghatag na sa 10 utterances at Sinai. So, gani natay tawag natay ginaingon dito nga it was reaffirmed during the giving of the Torah at Sinai. Though they have already the law, naa na ni siya nga balaod, bawal na ka mangawat, bawal ka mupatay, no? Respetuhon nimo ang propiedad sa imong silingan, sa imong sikatawo. That is a universal law at first. Pero diri na ay mga special law na intended only for the nation of Israel. Mo na nga gi-highlight diri ni Rabbi Levi Yiscak sa iyahang libro, no? The Sparks from Verdicov. So nag-connect siya dito sa ato ang discuss karon about sa mga balaod nun. Ang 7 Noahide Law di ay is naa na sa ilaha sa ilang pag-travel during their stay in Egypt, sa ilang pagpanaw bagawa sa Egypt na agyapon ug diri pag gikumpleto gihimo siyang 10 pag-abot na diri sa revelation of the Torah at Sinai. This is the actual revelation. So diri no naay 5 punishment nga gisulti. The Midrash says that the children of Israel stole an ox. That is, they made a golden calf, and therefore they have to repay 5 times. There were 5 punishments for the sin. Many were killed by the Levite swords. A plague broke out and killed many others. Their faces turned green and yellow after they drank the water which Moshe gave them in the manner of the Suta. And the Beth Hamikdash was destroyed as a result of the sin. And finally, Hashem bears the sin in mind in every generation, meting out punishment for you. So, mao ni ang 5 ka punishments nga pwedeng ihatag ni Hashem sa ilaha. Ug dili kay kini malimtan. The 4 sheep to compensate for the 1 sheep. Chapter 21 verse 37. The Jews were in exile for 400 years because they sold Joseph, who is likened to a sheep. So sa ilang pagbaligya, no, may duman nato nga gibaligya sa mag-igsuon mga anak ni Israel ni Jacob ang ilang manghod nga si Joseph. So because of that, they have to undergo exile for 400 years. Napag-uisa ka balaod nun diri, no? The magical arts. Ingon diri sa chapter 22 verse 17, do not let a witch to live. So ang ungo, ang aswang o ang term those who practice witchcraft, no? Aswang man ang tawag ana kanang nagapractice og witchcraft, kanang gaadto sa mga lubong-lubong, nagahimog ritual, nagapangbarang, nagapangalumay. They are all doing witchcraft. Ingon ni Rabbi Bekai, why did the Torah forbid magic? Because the Jews had learned it in Egypt. This prohibition was made to ensure that they did not return there. So, hangtod karon dapat masabtan nato ni nga kaning pagduol aning mga managnaay, mangbasahay og mga unsa ka kung kaugmaon sa sunod nga mga umaabot pinaagi sa palad o unsa pa diya. These are all they learned it from Egypt. Kaya ang Ehipto puno gyud siya og mga black magic diha. So dili siya pwede buhion. So the spiritual meaning of this, patyo nato sa atong isip nga dili ni nag-exist na, wala na ni. Kung naay managna mo ato sa imong balay, do not entertain them. Ayaw sila tagaigbili, ibig sabihin iwala nimo sila sa imong una-una. Yeah?
So ingon po dire, isa pa sa pinaka-importante nga balaod nun sa Parashat Mishpatim, do not torment any widow or orphan. For says Hashem, they have no one to take their part. If someone hurts them, they cry out to me. I will hearken to them and kill their oppressor, leaving his wife a widow and his children orphans. So, kaning mga balo, mga ilo, kaning mga single parent, no? Tatay nga walay asawa pero nay anak, nanay nga walay bana pero nay anak. Kinahanglan nato dili nato ni sila pasakitan, dili nato sila lamangan. Gani i-extend nato atong love sa ila, tagaan to sila charity, tabangan sila, dili sila i-take advantage, dili nato sila i-exploit. Kay because kung sila mo hilak, ingon ni Hashem, dunggon ginapo ang ilang ampo, ang ilang hilak. Duol kay sa talingan ni Hashem ang ilang mga hilak. No? Ug ako ang balusan ng tao nga nag-oppress sa ila. So, patyon po ni Hashem ang asawa o ang bana atong tawhana nga naghimo sa maong butang against aning mga widows and orphans, o mahimo po silang susama ato kay mawala naman ang ilang partner sa kinabuhi. Manginabuhi po itong mga oppressor nga leaving behind their sons, daughters, and wives. So, tandaan yun nato ni. No? Napo din, no? Lending to the poor. So, ang summary ani is dili nimo dapat kung maghulam ang pobre sa imo, ayaw siya pangitai o kanang collateral. Ayaw na ingnon nimo nga pahulmon ta ka pero i-deposit ang imuhang kabaw diri. Saan na niya pagtrabaho sa farm kung ang kabaw niya gikuha gid nimo. Something kuan dili ka pwede gibawalan sila nga bisan kita, di ta pwede mag-take advantage ani. Dili na to pwede kuhaan og collateral. Siguro except otherwise kaning mga secular nga mga business companies, mga corporation nga siyempre mga ayos sila collateral kay dako man nga katidad imong hulmon nya kani sila wala man yung mga tora. Wala man sila gatuog tora kay ang ilang pagtuo lahi man. So di ato sila mabasol kung mangita sila collateral. It's because it is their company policy. Ug wala man sila namugos sa imuha. Kung di ka gusto nga pangayuan kay collateral, di ay duol sa ilaha. Simple as that. No, para wala argumento. Mga tuadri ang itudlo sa Parashat Mishpatim nga kung naa kay tora o siya na tora, ayaw siya pangayui og kanang collateral. Okay. Tabla lang nga puro mo walay tora ko ingana. So kung magpatubo, magpahulam ka og kwarta, dili ka pwede magpatubo. No? Dili ka pwede mag-business og kanang tawag nga to nga lending. Kay kung mag-lending ka, nya na kay tora, it is a open public declaration that you don't believe in the God of Israel. That's it. No justification, no other reasons. That's it. Interest. So ito pa, cursing a judge. I-curse nimo ang sa sulod sa congregation of Israel, naghatag og verdict ang judge after thorough examination, assessment, no, debate sa kaso, sa litigant o sa respondent o sa complainant. After the verdict, di nimo dawaton di nimo madawat ang verdict sa imo sa court, di nasuko ka, gimura-mura nimo tong huwes dito. So it is forbidden even if he rules against you in court. You may also not curse a king because of his judgment. So, hindi mo pwede itungluhon ang kaning mga mga leader sa Binay Israel. So, nganong naigitawag diri nga rewards for dogs. Kabalo ta dogs sa non-kosher, hugaw siya, no, gani di ato pwede pasudlon sa atong balay kung natay tora, di siya pwede pasudlon. Pero nganong na rewards nganong gina-bless gyud po nato ni nang tagaan nato ni kaayuhan kay ngano is that ang dogs, no, when Hashem killed Egypt's firstborn sons, the dogs barked at the Egyptians who were burying their dead, but they did not bark at the Jews, although they were traveling at night, sticks in their hands, and dogs usually bark at such sights.
For this reason, the dogs are given animal carcasses. So kung na ay mga sobra-sobra sa inyong ihaw diha, kanang mga parts sa lawa sa animal nga non-kosher nga imong i-dispose, pwede nimo na lutuon separate hatag nimo sa hayop. Murag gasa na lang pud nimo sa hayop, no? Kay mao ni ang ilahang kaayong magipakita sa mga Hudyo. So, judicial procedure, do not bring about a false report. Do not administer an oath to a person who may very well lie. Also, do not listen to one's litigant's complaint without the presence of the other. He will probably lie, and later it will be hard for you to forget what he has said, because his words will lie embedded in your heart. But if the other litigant is at hand and immediately denies the allegations, you will be able to discern the truth. The verse also teaches us to stay away from slander and gossips. Do not follow majority for evil. Chapter 23 verse 2, do not follow a crowd if they are doing wrong, even if they are a majority. Our sages also learn from this verse that we do not follow a majority of one with the verdict of guilty. There were 71 members of the Sanhedrin, the assembly. No? If the 36 said a man was guilty and should be put to death, the 35 said not guilty, he was not put to death. Only a majority, at least 2, was sufficient. However, if the majority of one proclaimed him innocent, it was so decided. In chapter 23 verse 2, do not complain in a conflict. A judge is not allowed to coach the litigant in his argument, nor he is allowed to complain on his behalf. Only the litigant can state his complaint, and his fellow litigant can answer him. So this now involves in the court procedures, not the secular courts that we have now. Walay dili tanan diha Torah bearer. So ang ginapasabot diri sa Parashat Mishpatim, it's the history of the Jewish court. Ingani ang sistema. So helping an enemy, you shall surely help him. If you see a person's donkey laboring under a load and on the verge of falling, you must help him unburden the animal, even if the man is your enemy. So, murag lisod buhaton, no? Lisod gid siya buhaton. Nga naman, suko ko anang tawhana. Pero nakita na ko ang iyang kabayo, iyang donkey, iyang kabaw, gapiang-piang na sa load. So, kinahanglan nimo i-unload para makapahuway ang maong hayop. Kalaban nimo nga tawo ang tag-iya. But wala tay mahimo kay Hashem nagingon nga alang-alang sa hayop tabangan nimo ang tao. Tabangan nimo ang tawo nga i-unload ang gamit sa likod sa iyang hayop, sa iyang kalabaw, donkey o kabayo para makapahuway ang living creature. So diri ka pakita og dili ta self-centered sa atuang kuan ba sa sitwasyon nga kung unsa ta. Whatever sa inyong gilalisan o inyong giawayan, pag-abot sa laing butang dili ato idamay. Sagaran man gud sa tuwa, kung suko siya sa usa ka tawo, ang property sa usa ka tawo yang i-damage, yang di ba, papasagdan na lang niya. This is not a mentality of the Jewish people. So it is also the verdicts, no? Do not kill the innocent and the righteous. Chapter 23 verse 7. If a man has been pronounced guilty and sentenced to death and is being led out of the court, another person comes with evidence which may acquit him, he is brought back to the court, for he may be innocent. But if a person has been pronounced not guilty and someone comes with evidence proving his guilt, he is not judged again and remains free. This is the meaning of the words, do not kill the righteous. If he has been pronounced innocent by the court and he cannot be executed despite new evidences on the contrary. So diri lahiman kung sa secular court na announce sa korte nga napawalang sala tapos na ay nag-present og bagong isulod og nagdalag bagong ebidensya nga makapaduot sa ilaha i-retrial usab, pero sa ilaha is human na gidesisyonan bisan pag naa pa ka ebidensya di na to intervene sa korte. I will not acquit the guilty. God assures us, however, if he really should be killed, I will do the deed. You may not execute him. So, kasabot na ta nga na ay hands of heaven. Kung maisahan man sa human being ang balaod sa
sa lupa na pa may heavenly court. So di siya kaingon nga naka okay na siya o nakasibat na siya. Nakawala, naka-escape na siya. Still justice will be served. Angelic escort, no? Angelic escort. Mga anghel nga nagabantay. Chapter 23 verse 20. Behold, I send a messenger before you. And God told Moshe, Israel will sin with the golden calf and will not be worthy of having my presence with him. I will therefore send an angel to accompany them. Moshe prayed that during his lifetime, no angel should accompany them, only God himself. God heeded him, and he alone accompanied the people as long as Moshe was alive. Immediately after Moshe died, he was succeeded by Joshua, an angel began to accompany them. Rabbi Cananel writes that the angel who accompanied Joshua was Mikael. So si Michael, ang gauban-uban sila, wala din na si Hashem. He will not pardon your sin. Chapter 23 verse 21. God cautioned them not to sin while with the angel, for the angel did not have the power to forgive them. Only God can forgive sins. If they listened to what the angel told them, their enemies would fall before them, and the angel would bring them to Eres Israel. So that time, matay na si Moshe Rabino, so dili na personally ang Hashem uban sa ila. Nagpadala na si Hashem og representative nga mao ang Malak, si Malak Mikael. Mo ni uban during the time of Joshua. Wala naman si Moshe. No? So ngayon dito dili maghimo pa kasala kay dili gyud kabalo magpasaylo sa inyo ha. Ako lang, ingon ni Hashem. No? Then kung may mga sakit kayo, sabi ng Hashem, if you heed the Torah, I will take all illness away from you. Rabbi Bikai says that many illnesses are a result of too much food and drink. Others come from the air itself, but learning Torah cures all illnesses. So it's a very good medication or cure. Learning Torah is a supernatural healing. So ingon po diri, Moshe ascends to the mountain. Nisaka na po siya dito balik. And then at the Mount Sinai with the clouds, then he descended and told Israel that he had heard what he had heard from God, and the people answered, we will do and we will hear. Moshe then wrote down the Torah, beginning with creation and continuing to the point of giving of the Torah. So, Rabbi Bikai writes, these firstborn sons were all young men, unmarried and pure. With their sacrifice, Israel entered into a covenant with God in which they promised to keep a Torah. So, ang Israel have their conversion, mass conversion that time when they stood ilalom sa Mount Sinai ug ang Torah is gihulat nila nga dalon ni Moshe pababa og ipakita sa ila. Mao kini ang gihatag na nihitabo dito. So it's a total conversion from being a Hebrew Israelite, doing the 7 universal law, paghatag sa 10 commandments, mas napalig-on sila, and dili na sila tawagon nga Hebrew Israelite because they are not slaves anymore. Tawagon na sila nga mga chosen nation. So, chosen people, they are the Jews. Nagiging Hudyo na sila. Kung atong tanawon, dili basta-basta ang ilahang conversion diri. Even sila mismo gi-convert sila. No? Daghan diri. Although it is a mixed multitude, naa diri naguban sa ilaha, gipasagdan to ni Hashem. Kaya ang purpose ato is i-receive sa nilang Torah, nya mulakaw sila. Daladala nila ang kahibalo, daladala nila ang balaod. So gani diri sa Parashat Mishpatim tudlo diri sa Tua, especially diri sa book nga compile ni Rabbi Levi Yitzchak, no? When we understand how much pride we cause Hashem in the mitzvot we perform and the effect of our actions have upon the entire creation, we are infused with a tremendous desire to serve Hashem in thought,
word and deed. So na learn nato nga sa atong gi-discuss nga dili lang tungod sa mga balaod nga gipangpas-an o gipangdugang o gustong ipahimo niya siya, naagid siya purpose, naagid siya pagagamitan. O kung isa ka tao nga iyahang kinabuhi ang Torah, iyahang gibuhat ang dapat niyang mahimo samtang buhi siya, ang mga pamaagi sa mga balaod nung sugo sa iya sa makagahom, wala niya giwala sa iyang tibok kinabuhi, giserve niya ang purpose, no? Imagine how he really affects the whole creation. Ang tawag nato usahay sa Kabala nga Kabbalistic explanation, kanang ginaingon nila nga the cosmos effect. Kung imuha ning buhaton kaning mga balaod nun nga gihimo nga gihatag ni Hashem sa sangkatauhan o gikan sa mankind, giseparate niyang uban diri, gihatag niya sa chosen nation, mo ni mga Hudyo, mo ni atong chosen people, na po diri ang mga fearers of heaven, kaning mga non-Jewish people nga nagsunod sa Torah nga para ra po ang mga balaod nun para po sa ila specifically. Nag-create kani og kanang cosmos effect. When we say cosmos effect, nakaapekto ta sa tanang binuhat ni Hashem diri sa gawas ug sulod sa kalibutan, tibuok universo. Ug dako kayo ni siya nga impact kay kinahanglan ang justice mangibabaw gyud. Gani naay ginasulti diri nga kung ang justice daw dili mahatag diri sa kalibutan, no? The master of the world will gonna send out his angels using the nature to implement justice upon mankind, upon the world. So mas makahadlok kung musugo siya og anghel, suguon niya iyang kamot nga mo padapat sa maong hustisya diri. Unta diri pa lang daan atuan na siya perfectly kuha pa siya mahatag, administered, perfectly administered. Kay kung too much injustice, then wala nato gihatagan og bili, ang nature ang mobalik ana sa tuwa. And what is the result? What are the results? Kalamidad. So mga higala, dito naghuman ang ato ang lesson for today sa Parshat Mishpatim nga unta nakapatin-aw kini, nakahatag kini kanato og dugang nga mga kasayuran sa mga balaod nun nga gihatag niya sa Binay Israel ug diri sa 70 non-Jewish nation nga to serve a purpose, together serving one and only true God, the God of Israel, kay lahi-lahi ug function apan usa lang ang direksyon. So masabtan nato diri nga ang tanang butang nag-serve sa purpose. Especially ginaingon dito na gamsulito ba unsa man ang mahitabo, unsa man kapangit o kangilngig o kangilad sa atong pananaw, the result will be for good. This is for good. Everything is for good because God is good. Yun sa atong mga kaigsuonan nga Kristiyano, God is good all the time. Yes, all the time. Pangutana nga ano na igira, ano na ikamatay. It's okay. It's for our own good. It's for our own good. Di na ito ma-question. Naagoy disagreement o agreements. So, that form part of the healthy society. Na ay mga dili may panghitabo, na ay mga may panghitabo, na kadra. Di na ito siya mausab. Ang importante, tutukan nato ang atong kaugalingon, tutukan nato atong community, tanaw nato kung na-implement pa nato ang justisya, ang atong Torah, ato pa siya ng kinabuhi, o malipayon kita nga nagbuhat anak. So, Shabbat Shalom, Shalom Aleichem, o salamat sa inyong tanan, salamat o may hapon.